Absat, no? Pero syempre, wag muna yan. Tapos na niya ongoing pa, maabsat. Nako, ang ganda ng top. Ulyanin, hanapin yung Ghost Project ng mga Diskaya, imbestigan din. Tapos, ang live niya ngayon, kinakatakutan daw si Bryce Hernandez. Tapos, ito, pinagbabato sa galit. 30 minutes to, mahaba to. So, ito na. Tapos, i-fast forward lang natin. Attorney, ha? Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Natin kay Attorney. Today is September 12, 2025. At okay bang ating audio, mga ka-clear? Pinagbabato si Joel at Jinggoy. Nandito na si, Wawalicious. Steve Lapitan. Fast forward. Okay, from Nueva Ecija. O nung nakaraan, nasa Nueva Ecija. Talentino. Ida Masukat. Siguro. Ay nakakapag-isip naman kung sino ba sa tingin nila yung meron matibay. Hindi naman matibay. Yung kahit paano merong resibo ba? Diba? May resibo na pwede masabi na mukhang merong kinalaman. Pero, syempre, ang mga ka-clear, hindi judgmental. Okay? Kailangan pa rin natin ng mga sapat na ebidensya. Kasi hindi naman tayo yung husgan yan eh. Maaari na maging yung pangalila, may mga ebidensya na pinakita laban sa kanila. At ang pinaka-latest na resibo, mga ka-clear, ay ang yung sinabi ni Bryce. Senator Lacson. Sinabi kahapon ni Senator Lacson na yung kinoconnect na 355 million na proyekto sa Bulacan na di umano ay ibinaksak, no, ni Senator Jinggoy para sa Bulacan. Napatunayan ni Senator Lacson na existing yun. Yung kaya paano yan? Ipapatawag sa Blue Ribbon si Jinggoy. Putragis, paktay tayo dyan. Safe ka na, Jinggoy. Patay. Version na yun. Ha? Okay, tignan natin mga kaklira. Pero dito muna tayo. Saka na si Senator Lacson. Okay? Dito tayo. Ayun, saan yan? Wait lang. Pasok, attorney. Go, go, go. Kadismaya, saan nila'y nangyayaring nakawan sa flood control project. Binato nila ng itlog ang tarpaulin na may mukha ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva at tinawag pang hulaang propeta ang senador. Ayon sa grupo, ayaw nilang matulad sa Nepal at Indonesia kung saan sino pang ilawalan. Grabe. Alam mo, ito dapat, no? Yung mga kababayan natin. Mag-ingat sila. Tama naman, di ba? Huwag lang maging marahas. Tama naman na madinig ng mga politikong ito yung sentimiento ng mga kababayan natin. Di ba? At ulitin natin na hindi tayo nanghuhusga kahit kanino. Dahil kailangan ng sapat na ebidensya. Pero, mga ka-clear, wag natin tularan yung nangyayari ngayon sa Nepal, sa Indonesia. Di ba? Okay, bakit? Hindi naman tayo yung gano'n na walang rule of law. Dapat lagi may rule of law. Pero, panagutin lang yung dapat managot. Kasi, mangyayari ito mga clear. Baka gamitin ng mga nag-a-aspire na pumalit kay Pangulong Marcos Jr. ang sitwasyon na to at palabasin, di ba? People power tayo dahil sa korap na administrasyon. When in fact, mga kaklir, ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Di ba? Hindi lang bibig. May ginagawang aksyon. Ha? Di ba? Pero nga tayo, tama ba? Medyo may sumasaw-saw kasi mga kaklir. Ha? Wait, di ba? Meron dito ano pangalan ni yung dating sa PACC? Oo. Okay. Meron ba siyang bagong sinabi ngayon? Wait lang mga kaklir. So, teka lang mga kaklila. Kasi meron mga gumagamit ang sitwasyon na to para ipahid. Ipahid ang mga wala yung video ko. Yan. Para ipahid yung nangyayaring naiimbestigahan ngayon. Ngayon, kay Pangulong Marcos Jr. Kaya sabi ko, dapat yung mga nagrarally dito, mag-ingat dahil baka gamitin sila. Maging negatibo ito sa Pangulong Marcos Jr. In fact, siya
ang gustong maglinis nangyayari ngayon. Diba? Kaya nga si Senator Lacson, sabi niya, hindi pwede ngayon lang imbestigahan. Dahil way back 2015, yung mga taong yan, nasa kasino na. So, hagip talaga. Hahagipin talaga ang nakaraang administrasyon. At umamin naman si Diskaya. 2016 pa siya namamayagpag sa flood control projects. Pero ang sabi ng iba, bakit kailangan imbestigahan yung nakaraang administrasyon? Pamumulitik ka, may magtuturo na naman para mailigaw daw ang issue ng korupsyon ngayon. Hindi nga eh. Binabangga nga, di ba? Yun eh. Hindi itinatago. Hindi tinatago. Pero hindi pwedeng hindi mahagip yung nakaraan. Dahil maraming namayagpag dun, mga kaklir. Kaya nga dapat, mga kaklir, hindi naman sa inuudyokan natin itong si Senator Mark Villar. I mean, you have to talk. You have to say something. Diba? About the past administration. Kung naging successful ba yung build nyo. Diba? Inadmit yun eh, na maraming ghost projects. So, ano yung ghost projects na yun? Ilang pera ang naggastos sa ghost projects na yun? Oh. At hindi ba bawal din pag politiko ka tapos contractor ka din? Yes. May conflict of interest kasi. Di ba sa kapag ikaw ay public servant na, dapat nagda-divest ka na. Pero syempre, di ba, hindi man magda-divest yung iba na yan. Oh, mga Villar ba nag-divest? Di ba ni? Kaya ipinangalan lang nila doon sa anak nilang bunso. Remember, Sipcor sa Siquijor? Pati yung Prime Water, nakapangalan doon sa bunso, yata na lang anak yun. But in fact, pati siya makakakuha doon, nilipat lang. Diba? Nilipat lang. Pero, yun nga, may nagsasabi na yung position nila, di umano ay nagagamit para mas mapalago, diba? Yung negosyo nila. Gagawa ng daan, napapabor doon sa mga properties nila. So that's conflict of interest. Diba? I-deny nila yon. Dapat kalampagin din si Senator Go, si ex-DPWH Secretary Villar. Yes. Bakit? Senator Bongo, kahit sabihin mo pa sa tatay mo yan. Itatay mo yan eh. Diba? Di sana, hindi nilang proyekto ng gobyerno. Tapos class A. Diba? Class B at the time. Yung classification nila, category category B lang yung CLPG. Pero bakit bilyones ang nakuha ang project? Tapos nakikipag-partner lang. Binunyag dati ni Senator ni DE Alcantara na may mga tao sumasali lang sa bidding. Pero ipinamimigay din naman yung nabid, yung project na napalununan nila o yung sila yung nag-grant ng awardan sila. Tapos after magkasingilan, hati-hati na sila. Diba? Oh, yung going to Nueva Ecija tapos hanggang Nueva Vizcaya. Yung road doon bako na yun ha. Oh, sana ma-check yun kung sino gumawa. So, hindi ko alam kung nasa ulan yun o substandard yung dating, mahina pagkakagawa. Para ka na, maganda dati nun eh. Ngayon, para ka na nasa rough road kung dumadaan. Oh, sasabayan daw ng DDS ang rally sa Luneta. That's the point. Tapos sasabihin nila, BBM resign. Kaya ingat po yung magrarally para against the corruption. Annabelle Channel, mag-ingat sila sa pagsama nila sa mga nagrally kasi mga makakaliwang grupo mo yan. Diba? Sa akin lang mga clear. Sinasabayan ng mga DDS. Diba? May nakita nga ako eh. Pero sana hindi Parang kasi may nakita ako pangalan ni Kitty. Sana hindi. Baka ginamit lang yung pangalan niya. Post yun eh. Tapos nakita yung parang inihulog na Prime Minister or Minister of Finance yata ng Nepal. Parang hinulog sa isang, pero buhay naman Parang siyang semi-bangin. Tapos may naglagay doon na sana, parang sana ganito sa Pilipinas. Something to that effect. Diba? Sana ganito rin sa Pilipinas or sana ganito yung mga Pilipino. That's not the point. Alam mo yun? Hindi ka dapat maging unruly. Pwede mong papanagutin ang mga to kung talagang gustong papanagutin. Sabi nga natin, noong nakaraang administrasyon, may nakita ng ghost projects, anong ginawa ni Secretary Mark Villar at the time? Diba? Ano nangyari sa malalaki ng mga di umanong sangkot? Bakit namamayagpag pa rin? Bakit nakakapagkasino pa rin? Oh, kailan ba na-assign? Si DE Alcantara at sino nag-assign dyan? Oh, di ba? Si Senator Mark Villar nag-appoint kay Henry Alcantara sa Bulacan. Tapos biglang all of a sudden, ang dami-daming project sa Bulacan. Tandaan nyo, number 1 yan kahit hindi flood prone area. Yun yung sabi, di ba? Hindi naman sila number 1, number 4 yata lang sa number 2. Pero sila namamayagpag sa pondo. Bakit?
Dahil madali bang kausap si Alcantara? Doon pala mag-iisip ka na eh. Tapos lagi naman bumabaha. Diba? Oh, sige tuloy. Mapananagot ang mga tiwali. Hindi umano masisisi ang taong bayan. Ikaw, Jinggoy! Dinalaw pa kita sa grabe sa kulungan dahil sa kasong plunder. Ikaw, Villanueva! Naghahasik kayo ng kabanalan pero numero 1 ka pala! Ayaw natin ng karahasan. Pero sino ang nagtutulak ng karahasan? Para ang mga tao magalit. Gusto natin ng isang payapang lipunan, makatarungan. Tama! Pero makatarungan ba yung nangyayari ngayon? Lalahok din ang grupo sa serye ng mga kilos protesta kontra korupsyon sa Setyembre 13 at 21. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. Diba mga kakli? Ito na sa akin na, bakit sila? Bakit sila yung napuruhan? Si Senator Jinggoy sa kasi Senator Jinggoy sa Senator Joel. Kasi may napakita kahit papaano si Bryce Hernandez ng mga ebidensya. Diba? Hindi siya basta nag-name drop lang kasi meron siya mga pang-back up. Diba? Ikumpara niyo yung sinabi ni Diskaya, mga Diskaya, sa kinuwento ni Mendoza sa kanila Hernandez. Yung mga tao, yung ordinary mga tao na talagang, interesadong malaman yung kwento. Mas binigyan nila ng halaga yung sinabi nila Bryce sa kanila Mendoza. Personal knowledge yun. Diba? Personal knowledge yun. Pero, di natin alam kung kailan ba sila nag-start mamayagpag. Ito lang ba 2022 to 2025? Kasi, si Alcantara, way back pa. Kasi nga, inapuan siya dun ni Mark Villar eh. Diba? So, di natin alam kung sino pa ang mga politiko na pinagbibigyan nila. Pagbagsak ng pera, hati-hati na. Diba? Independent Commission, baka magamit pa ng mga destabilizers ang issue na yan ng karumal-dumal na korupsyon. Huwag naman magaya sa Indonesia at Nepal. Tingin ko mga clear, hindi. Tingin ko hindi. The people naman will not do the people power because alam naman nila na pag nag-people power sa laban kay Pangulong Marcos Jr., iba ang papalit. Diba? Saka tignan niyo po yung rally na yan. Hindi naman ang Pangulo ang kinukundina nila eh. Yung dalawa. Diba? Yung dalawa. Pero mag-ingat kasi ginagamit yan ng DDS. Na para bang walang kasalanan yung nakaraan na build na hanggang ngayon ay hindi naman din mapakita ko na sa inyo mga flood control projects na di umanong pinondohan. Malaki din, di ba? Oh, pinatahimik tayo na panahon ni Digong. Well, in fact, Jan Garapalan ang nakawan. Jason Reyes. Kaya nga may build. Legacy nga daw yung build. Di ba? Kaya nga naging tahimik si Senator Mark Villar. Ayaw natin pagbintangan si Senator Mark Villar. Pero hindi ba dapat magsalita siya? Ano nangyari? Ba't hindi nga naramdaman yung build nyo? Na kailangan pa talagang mapuno ang Pangulo dahil at magkaroon pa ng may 2 bagyo, di ba? At that time, meron pang habagat. Sabi nga nitong si Senator Lacson, dyan sa Kapihan, sabi niya, parang may divine intervention. Na talaga magsabay-sabay ang bagyo, may habagat pa, para, alam niyo yun, gumawa na ng desisyon ng Pangulong, imbestigahan nga ito, bakit nagkaganyan? Ang laki-laki ng pondo, pero parang hindi nararamdaman. Di ba? Halos 3 years pa lang ang Pangulo eh. So, nasaan yan? Pero, yun na nga mga klit, tandaan natin hindi si Pangulo ang nagsasabi, ang una sinabi ng Pangulo ay dapat yung kanyang, yung sakop lang niya na work ang imbestigahan. Pero ang mga senador na mismo, ilang mambabatas, ang nagsasabi na dapat maimbestigahan yan. Since 2015 pa nga. Tapos lately, nasabi nga ni Pangulo, nalaban niya kasi yung Diskaya na 2003 pala, active na sila. Di ba dapat 2003 ay from there, maimbestigahan na yan. Kasi, di ba, sabi niya, hindi natin alam saan to parang nag-evolve. Hindi to isang gabi lang o 3 araw lang itong ginawa. Nag-evolve siya. Yung kakapalan ng mukha, nag-evolve. Mga kaklir. Di ba? Oh. So, ngayon, yan. Tingnan niyo mga kaklir, itong bunyog, di ba? Neutral to eh. Hindi yan DDS, hindi rin naman yan PBBM. Di ba? Pero, alam nila kung sino dapat yung ikukondena. Ayon sa kanilang nadinig at, syempre, di ba? Yun nalaman nila mula sa hearing. So, kahapon, di ba? Hindi itinanggi ni Senator Lacson na totoo yung sinabi ni Bryce, may katotohanan, di ba? Ibig sabihin,
mas meron siyang kumpiyansa sa sinasabi ni Bryce Hernandez kaysa sa ibang nag-witness na hindi nga nila pinayagan na maging state witness ito mga Diskaya. Dahil mukhang hindi tell-all. Hindi willing. Para gusto lang isagip yung sarili nila. Unlike kay Bryce, sinabi na, Senator Lacson, yung binanggit na ibinagsak di umano na 355 million nito si Senator Jinggoy Estrada sa Bulacan, nandun. Nasa insertion. Insertion yun mga ka-clear. Yun yung findings ni Senator Lacson. O kaya ang tanong natin, dininay ba? Categorically, itong 355 million na allocated sa mga proyekto ni Senator Jinggoy. Tanong yan. Kasi yung ibang interview niya, hindi ko pa napapanood, hindi ko alam kung dininay ba niya yung 355. Kasi sa press conference niya, wala siyang dininay na 355. Ang dininay lang niya, sinabi niya, yung mga bata or mga staff niya lang na ang pinaasikaso niya. At sinabi niya si Beng Ramos ay hindi niya tao. Pero girlfriend ng staff niya. Di ba? So kaya tingin ko, yung dahilan, bakit medyo nasa sentro ang tingin ng tao kay Senator Jinggoy at kay Senator Joel. WJ Construction, ang J. Jose, ang surname ng nanay ni Joel Villanueva ay Jose. Pakisilip po, attorney. Itong W ano? Ang J daw ay Jose. Tingnan natin. Checkin natin mga ka-clear. Kasi imbestigahan pa ito ni Senator Senator Lacson. Teka lang, WJ. Ito ba yan mga clear? But anyway, sige, doon tayo pumunta after na nito. Pero kasi tayo Okay, sige na, tingnan natin sir. Yun. Kasi isa kay Ito to. Wait lang mga clear. Share ko. GMA Integrated News sa Quezon, ang construction company na iniugnay ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez kay Senador Jinggoy Estrada. Nadiskubre rin namin may ilang proyekto ang kumpanya roon na hindi pa tapos kahit na 2024 pa ang target. May ito mga sa pangatlo natin itong topic. But anyway, checkin natin itong WJ na to. Dahil iimbestigahan to ni Senator. Yan. Owner. Tingnan natin Owner. Ito. Basahin ko lang Lacson, representative of construction. Recap natin ito kapon in flood control measures seen in Senate. Okay, that's September kahapon. Kahapon. So, as we speak, meron kaming CCTV footage na dumalaw dito. Wala pa Wala pa kung sino WJ. Okay? So, bakit dumalaw? Diba? Bakit dumalaw at magde-deliver ng obligasyon? Tingnan natin. Sana ma-i-reveal ito. Diba? Ay, oo nga. Yung Beng, through Mina of MJ Construction. Ay, teka lang. Tingin nyo ba itong MJ kay pumunta? Kay Senator Jinggoy? Diba? Kasi inog na Anyway, basahin natin mamaya sa pangatlo natin topic, mga clear. So, yun lang mga clear Binato, galit, pero ang focus ng tao ngayon kay Senator Jinggoy at kay Senator Joel. But, sabi natin, to be neutral, hindi tayo dapat maghusga. Didiscuss lang natin ito, bakit sa kanila sumisentro. At mag-ingat, mga clear, mag-ingat. Ang ibang talagang lihitimo yung kanilang sentimiento patungkol sa korupsyon. Bakit? May sasakay. Meron na ako nakikita mga nagsasabi na bakit kailangan idawit daw yung mga Duterte o yung nakanang administrasyon. Samantalang ang issue yung ngayon. Kaya nga, pwede maiwasan Senator Lacson na mismo nagsabi, sino pa? Si Representative Leila de Lima. Di ba? Saka si Representative Luistro. Bakit ka, sabi niya sa mga Diskaya, bakit parang meron kang, selective amnesia? Wala, kulang-kulang. Pino na yun ni Senator Lacson, kulang-kulang. Meron siyang gustong sagipin. Diba? Samantalang sinabi niya kay Senator Luistro, sabi ni Diskaya, na meron nang nag-alok sa kanya during the time of Duterte. O sabi ni Representative Luistro, ba't hindi mo sinabi? Kasi hindi natuloy. Hindi daw naging successful. Diba? So, ito ba ay katotohanan o meron siyang sinasagip? Yun lang. Sabi ni Luistro, even if kahit hindi yan tuloy, it's still, nandoon yung attempt.
kung totoong hindi nagkatuluyan. Diba? Nandun yung attempt na ikaw ay magnakaw ng pondo ng bayan. Diba? Kaya pag ginamit ito, may nakita nga po ako mga ka-clear. Gumagamit, sinasabayan nila to, meron daw galing sa Cebu, yung rally. At kailangan na daw mag-resign si PBBM. Diba? Sana, yung lehitimo ang naisip patungkol dito sa korupsyon, wag po silang paggamit. Hindi, alam ko hindi mapapagamit, pero baka sumakay. Sasakay yung iba. Diba? Sasakay sila. Yun ang delikado. So, kasi may nagbubuyo na na parang, sana parang tayo sa Nepal. Bakit? Kasi, may mamamayagpag yung nagnanais na maging presidente ngayon pa lang, kahit wala sa panahon. So, Celis nagkakalat, ng maling info. Actually, nakita ko po, ang nakita ko nagrarally, hindi, may isa taga Cebu Napanood ko taga Cebu daw sila At sasabayata nga sila dito sa rally. At pinababa, si Pangulong Marcos, resign. Ingat po, yung mga lehitimo ang nais. Kasi ang Pangulo naman ay hindi naman yan, diba, Josie de la Silva ng Toronto, hindi naman yan magkokontrol ng karapatan ng mga taong maghayag ng kanila nais. Hindi tulad nung nakaraang mga administrasyon. Diba? Talagang tanggal. Attorney, mananawagan po kayo sa mga followers nyo na huwag sumama sa September 21 rally kasi sasamantalahin ng mga DDS ang sitwasyon para patalsikin si BBM at po si Sara. Maging vigilant po tayo. Yeah, tama. 60th IC. 60th 1C? 60th IC. Yeah, totoo yun ang dapat na ma-monitor. Kasi baka madami yung tao, tapos palabasin nila na yung rally na yun para pabaksakin si Pangulong Marcos Jr. When in fact, it's against corruption. Yung mga magrarally talaga is against corruption. At gusto rin ng Pangulo na madinig ang tao. Pero hindi para pabagsakin ang administrasyon. Attorney, sabi niya, Sasha, dapat magmatyag ang mga pulis, wag allow makapasok ang nakatakip ng muka. Plan po talaga nila manggulo po at makihalo sa ibang rallyista. Yeah, yun nga. Kasi dapat ko nakita ko nga yung sa Cebu Sabi nila, taga Cebu sila. Tapos ang placard nila, resign PBBM. O, diba? Samantala si PBBM nga nagpa-investigate. Si dating Pangulo Duterte, sana? Nasaan na? Magpapawalang bisa yung pagkakataon na maalis ang pag natanggal si PBBM. Yun. Para sa pagbabago, sana magbago ng system na ito. Kahit hindi na ako nakatira sa Pilipinas ng more than 20 years, sabi ni Leonard. Okay, thank you. Okay, meron pa po tayong topic. 4 po tayo. So, susunod natin. Sino nga ba yung susunod natin? Yung natatakot si Bryson natin sa buhay niya. Let us see. Marcos Eloha, salamat sa super sticker at Armando Corotan. Thank you sa super sticker from London yan. So, di ba, mga ka-clear? Sino nga ba kinatatakutan niya? Di ba? Ang kinatatakutan niya dyan, yung mga na-reveal niya. Ay, yung kinatatakutan niya, yung mga na-reveal niya. So, let us see. Kasi dumulog na to sa korte. Okay? So, see you in a while, mga. Thank you po sa halos 8,000 na po sumama dito sa atin. Nasa live views natin. Thank you so much sa mga... Grabe. Salamat, attorney. Ano yung next topic niya? Proyekto daw ni Senator Jinggoy. Ghost project pala ng mga diskaya sa Bulacan. Ano to? Uy, kakumpisa lang ni attorney. Mga 5 minutes ago. Kakumpisa pa lang niya. Basta, mga clear basta malamang baka may abangan tayo. From me talaga. Hindi. Tingnan natin, Pero hindi ICC. Hindi sila dapat matakot. Mahirap na pagka may phone ako, di ba? May isip nyo tuloy, may warrant of arrest Ay, hindi. Okay, so, okay, mga ka-clear. Nasa na tayo? Mamaya puputulin ko na lang yan, Putulin ko na lang yung, tawag dito, naka-mute. Okay, let us see, mga ka-clear. Ito. Pag-usapan natin to. Wait, dito tayo mag-start. Okay. Let's see. Pero ng video. Ito, medyo delikado. Ito, mga ka-clear. Exclusive agenda report ni Joash Malimban. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Wala na. Mga clear, muli, papaalala ko sa inyo, itong 355 million na ibinaba sa project sa Bulacan. Pinatototohanan ni Senator Lacson.
Pero di siya niya binanggit na ang proponent si Jinggoy. Pero sinabi niya, tama yung sinabi ni Bryce Hernandez, ni engineer, na meron. Wala sa GAB, wala sa NEP, nasa insertion. Nasa insertion. Kaya nga gusto ni Senator Lacson, diba, na sana ay dumalo itong si Senator Grace Poe para malaman kung bakit nagkaroon ng ganun insertion. Diba? So pinatotohanan niya. Kaya nga, may credibility, diba? Kahit papano, itong si Bryce sa kanyang pagtestigo sa House. May ebidensya eh. May ebidensya. Pero, muli, hindi naman natin igagawin ito. Hindi naman sinabi ni Senator Lacson na yun nga yung ang proponent niyan ay si Senator Jinggoy. Basta ang pinatotohanan, yung 355 million na di umanong binagsak ni Senator Jinggoy, existing yun. O, ibinaba pala, ibinaba. Existing yun. Diba? So, tuloy tayo, tuloy. Sa mga ilang projects sa Bulacan. Ngayon, mga kapatid, siyempre, malalaman mo kung anong project to. Diba? Tinirace. May paper trail eh, may pera eh. So, tinirace ngayon ng bilyonaryo. Mamaya, ninews din to ng GMA. Tignan natin, Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang isa sa mga proyektong linked umano kay Senador Jinggoy Estrada. Mga clear isa pa lang to na project na di umano ay link kay Senator Jinggoy Estrada. Diba? Siya ngayon ang lalabas na proponent nitong proyektong ito. So, itong proyektong ito magkano halaga? 57 million. Mga ka-clear. Inuugnay kay Senator Jinggoy. Tuloy. Construction of flood control structure, including pumping station and floodgate phase 3. Ayon sa datos ng DPWH, matatagpuan ito sa Barangay Mayto sa Kalumpit, Bulacan. May record, mga ka-clear. Bulacan. Basado. Sige. Sabi nga natin ikaw naman ay nire-represent mo the congressman, ang tawag sa the congressman from the gentleman from San Juan. Hindi naman siya the gentleman from Bulacan. Si ano pwede pa? Si Joel, Senator Joel. Pero bakit dito siya nagbababa ng proyekto, ng budget? Fund sources, national funds. Ito pala, cost pa pala to, 92 million. 670,000. Flood control structure. Alam niya, nakikita siya sa project ko sa Bulacan kasi nalulubog sa baha, kaya pwedeng sabihin ghost. And, mga ka-clear, ang kinokonek dito ay tao dati ng tatay niya yung dalawa na yan. Si Bernardo at saka si Alcantara. Sa City Engineering Office yun. Nung mayor pa ang tatay niya. Diba? Yun yung kinokonek. Kung bakit Bulacan. Diba? Di ba dapat magtampo yung San Juan dito dahil inuuna mo pa yung insertion. Di ba? Sa ibang lugar. Instead ng pagpagawa ka ng something sa Bulacan na ikaaangat ng mga taga San Juan. Mga taga San Juan, tandaan nyo, yung project ng flood control ni Senator Jinggoy lumalabas sa Bulacan, wala sa San Juan. Tapos kasi mga kakli, bakit? The reason why alam ko na bumabaha sa San Juan, not because ako ay from San Juan. Dahil nung nag-posto na kami, sa San Juan ginawa yun. Sa place na in-offer ni Mayor Francis Zamora. Malaki yung venue. Doon ngayon yung ginagawa yung
e-gov na yung tulong doon. Yung PACE, parang super tulong ng Pangulo. Doon yun. Sa San Juan yun. Okay? So, may nagtanong kasi mga bata, mga estudyante nandoon na paano maiibsad yung baha sa San Juan? Diba? Kasi at the time, ang invited namin na cabinet secretary, isa doon ay si Secretary Manny Bonoan. Kaya nabanggit yung flood control. Saka ang DILG. Okay? Attorney, saan po pwede magbigay ng info related sa flood? Doon po sa Sumbong, sa Pangulo. Oli Cruz. Tignan niyo po yung app ng Sumbong sa Pangulo. Eh, dyan po, lahat yan, papasok po yan. At dyan din po tumitingin ngayon yung ibang mga media, tulad ng Verifiles, Rappler, chine-check po nila. Kaya nga maganda po, sumbong lang po kayo ng sumbong. Saka may dashboard po ang Pangulo, kaya nakikita niya rin po yan. So, yan na. So, tingnan natin, natakpan pa. Contractor supplier. Sige, tuloy. Ang kontratista, yan pala, kontratista, mga clear. Ang Alpha and Omega General Contractor, isa sa 9 na kumpanya ng mga diskaya. So, lumalabas dito, kung proponent dito, si Senator Jinggoy, DE Bulacan, tapos ang gumagawa, diskaya, swak. Kaya sabi ko nga, tayo ay nanonood lang ng news at ina-analyze lang natin. Hindi tayo manghuhusga rito. Pero nandyan kasi yung dokumento. Ito yung resibo, mga ka-clear. Diba? So, ito bang kalaki na to? Isipin natin, mga ka-clear. Itong kalaking proyekto na ito na 92 million. Tama ba na ipaubaya lang ni Senator Jinggoy itong 92 million deal na to sa staff niya lang? Okay, may papakita ko sa inyo, mga ka-clear. Ito. I-remind lang natin. Ito news hindi tayo nagiging negatibo kay Senator Jinggoy News po ito. Dito sa akin galing. AMLAC shows how Jinggoy Estrada got Napoles kickbacks. That's 2015 Dito makakakli, lumalabas. Nag-report yung AMLAC. AMLAC nagsabi mismo na nakatanggap ng kickback ng 1 million. Detained Senator Jinggoy Estrada may again be in hot water, not just for plunder, but for possibly misdeclaring his wealth and laundering millions of alleged kickbacks from the pork barrel scam, according to the report of ito, nagbubusisi na to ng Anti-Money Laundering Council. Sila nagsabi. Kaya nga, nung na-quit siya doon sa ibang kaso, nabaliwala yung findings ng AMLAC, di ba? AMLAC is set to show its report to the Sandigan Bayan on Monday during Estrada's bail hearing. So, itong ebidensya nilabas ng AMLAC, biglang humina sa Sandigan Bayan. Okay? In the 90-page report obtained by Inquirer.net, the AMLAC noted the following findings. Mga 2015 pa ito, mga clear. Dati nang nakasuhan si Senator Jinggoy patungkol sa korupsyon. A significant discrepancy between the cash on hand in bank declared in Estrada's Statement of Assets, SALN, from 2006 to 2012 and the cash in Estrada's bank accounts according to the inquiry report. So may discrepancy. Estrada's alleged conduits, Francis Yenko and Juan Nang, received money from accused pork barrel scam mastermind Janet Napoles, as well as deposited money to Estrada's bank account. Diba? Estrada and his aides, ito, Pauline Labayen. Laging may aid, ito na naman, stop na lang, di na natuto. Diba? Papaubayan mo yung million sa aid mo lang, dito na nga, nagkapalpak-palpak na nga. Estrada and his aides, Pauline Labayen and Nang, received millions in funds in their bank accounts around the time principal whistleblower Benhar Luy said they received Estrada's kickbacks from Napoles. Staff niya yan, mga clear.
So, mangyayari yan, if ever siya ay kasuhan, ituturo niya staff niya. Diba? Yun yun, ito yung dati, ituturo niya staff niya. Hindi ko sasabing nagsisinungaling siya, pero ito yon. Diba? Ngayon, tinuturo niya ulit, staff niya. Hindi ba dapat natuto ka na kung ang staff mo corrupt? Dapat hindi ka na nag-uutos sa staff mo. Naomi King, grabe ni Representative Leila, di na natuto. Estrada might as well brace himself for possible violation of the law on public officials code on conduct and ethical standards, as the AMLAC noted various discrepancies between his cash in banks and cash on hand declared in his SALN. Cash or in banks as declared in his SALN, making him liable for misdeclaring his wealth. Diba? Ayan ito yung difference, ito, millions to 5 million, 1 million. Yung difference ito, hindi nagtutugma. Sabi dito. So, ano ba to? Okay. Cash on hand, cash in bank. Okay. The report also noted 2 personalities who allegedly serve as conduits for Estrada, at mga staff. Francis Yenko, the former senator employee, former Senate employee and a former city administrator of San Juan. Ito nga, hindi niya tao Ito, hindi niya tao, pero conduit daw. So, parang Beng Ramos ba dating? Tanong lang mga kli, kasi puro tao niya daw gumagawa. AMLAC noted that Yenko received in his China bank account at least 8.75 million from JLN Corporation, one of the Napoles-controlled firm allegedly used in the scam, under the signatory of Napoles herself. Also, Yenko received 3.5 million from Estrada in the same account. Ba't ka nagbigay? Also, Yenko received 3.5 million from Estrada. Ba't nagbigay Di ba ang hirap ipaliwanag? Ba't ka nagbigay sa tao mo ng 3.5 million? Meanwhile, Yenko issued the highest amount of checks to Nang, worth, umikot lang yung pera, 13 million, and to Estrada, Yenko issued the highest amount of checks to Nang, worth 13 million, and to Estrada, worth 2.18 million. May natanggap siya. Saan galing yan? Natrace siya ng AMLAC. AMLAC reports. Said in its report. Yenko also transferred funds to the business listed in Estrada's SALN as his business interest. Diba? No bail yan talaga. No bail. Estrada and Napoles. This same case, same check was issued for the PBCom account under Estrada's name. In this instance, it is clear that 10 million received by Nang, tao niya, from SDPFFI is for Senator Estrada. So, diba? And Nang was just a conduit and his account was a pass-through account. Diba? Pumasok muna dito, tapos nilabas, binigay kay Estrada. Ganun na nangyari. Yun na in-explain ng AMLAC. Diba? So, ganun din. Yan mga clear. So, parang ganun din ulit. Kaya sabi nila, hindi na natuto. Kasi tao na naman niya, pinapaasikaso niya. For one, Estrada deposited 2 million to his PBB account and sterling bank accounts on November 13, 2008. Around that time, another alleged convict, Ruby Tuason, ito nagsabi, binigyan niya daw si Joseph, who turned provisional state witness against Estrada, was said to have received 2 million from Napoles on November 16, 28, 2008. So, yung 2 million na yun na nagbigay, okay, was said to have received. Si Ruby Tuason, na tagabigay ng pera, naka-receive ng 2 million. At itong 2 million na to ay dineposit naman sa account ni Estrada. So, tao-tao niya. So, ganun din sinabi niya ulit. Wala siyang pakialam, pinabayaan niya mga tao niya.
Okay, tuloy tayo mga Chris. Inano ko lang, in-establish lang natin. Okay? Tuloy. Nasa phase 3 na dapat ang proyektong awarded noong May 2025 at target na matapos ngayong Disyembre. Nagkakahalaga raw ito ng halos 57 million pesos. Pero nang puntahan namin ang proyekto, walang phase 3 dahil ang naunang proyekto na sinimulan last year, sheet piles pa lang ang nakalatag hanggang ngayon. Walang kahit isang pumping station at walang floodgate. Di ba mga Kliram, ito naman yung gawa. Bakit naman talaga hindi babaha? Ito na lang naging daluyan ng tubig, oh. Di ba? Ano gagawin dyan? Para ka lang ng tambak ng dumi sa daluyan ng tubig. So ito, kung proponent man dito sa Senator Estrada, di mo ba tinitignan ito? Di ba? Walang pakinabang, sabi, oh. Project na nakinabangan umano ni Senator Estrada, nakatiwangwang at walang pakinabang. Walang floodgate. Ang kontratang ito, hawak din ng mga Diskaya sa halagang 92.6 million pesos. Walang date started at target completion date na nakalagay sa physical banner sa project location. Pero base sa datos ng DPWH, tapos na dapat ito Abril ngayong taon. Agoy! Sabi ng Diskaya sa Senado, wala siyang hindi natapos. Yun yung heritage building, kaya nga dismayado si First Lady. Hindi nga natapos, tapos sabihin ng abogado niya, may turnover. Nakita niyo naman yung pinakita namin, eh. Di ba? Tapos sabi niya, wala siyang hindi natatapos. Ano to? Nakausap namin ng backhoe operator na nasa project location. Kwento niya, August 30 raw natapos ang kontrata ng Alpha and Omega para sa 92.6 million peso project na ito. Ngayon, nagsisilbi na lang silang tagabantay ng mga materyales dahil wala na raw budget na naibigay para ituloy ang proyekto. Kailan po nawala po yung budget? Hindi ko lang alam kung paano nawala yung budget na yun. Kapartner sila mga aktivitin nyo, JB, itayo doon sa Bistado, attorney. Ito, hindi naman nila kinunan. May slash to yung JB, eh. Parang kapartner nila, eh. Yan o, JB Construction. So ito na yung tumatao dun, yung Alpha and Omega. Ito nga, baka kaya walang Alpha and Omega dun at JB na lang. Baka lisensya niya pinahiram niya dito. Diba? Baka pinahiram niya lisensya dito, siya na sa bidding, tapos ang binigay na lang dito, royalty na nakatanggap ng konti. Diba? Nakatanggap na ng pera, kinuha niya yung royalty niya, ang dami mga pinaglalagyan. Kaya hindi matapos-tapos ng JB Construction. Diba? Pwedeng ganun. Okay. Tuloy. Tuloy ang proyekto. Hindi ko lang alam kung paano nawala yung budget na yun. Nung nag-order kami, kaso wala nang budget siguro yung papasweldo sa amin. Ganyan. So, ngayon po, ano pong kasiguraduhan na? Ay, wala pa. Kami waiting lang dito, eh. Hanggang ngayon, nakatiwangwang ang proyekto. Matapos paglaanan ng daan-daang milyong pondo, wala naman daw pakinabang, ayon sa mga residente. Para sa agenda. O, diba, mga clear? Sayang ng budget. Ito, madidinay ba ni Senator Jinggoy? Jinggoy, magsalita ka na. Sa kanya, in paper trail, sa kanya, tumutumbok. Wala na. Ito pa, mga clear, tingnan natin to. 4 minutes lang. Tingnan natin ang na completion date. Nakatutok si Ian Cruz. Pera po na yun, nasa bahay na po yun. Lumutang ang pangalang WJ Construction nang banggitin ito ni dating District Engineer Bryce Hernandez kaugnay sa mga kickback na flood control projects. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. Okay, mga kaklira, ito din, di ba, Beng Ramos, yan yung inuugnay kay Senator Jinggoy. So, ang contractor dito, WJ Construction, na ito yung tao nito ang umikot sa Senado. Ang sabi ni Senator Lacson, alam naman nila kung saan pumunta, pero kukumbidahin daw nila itong Mina para siya magsabi kung ba't siya nandun sa Senado at kung sino yung pinuntahan niyang opisina. Sa CCTV makikita kung sino. Mukha nauugnay ito kay Jinggoy Estrada.
At ang sabi, di ba, magdadala ng obligasyon. Ha? Magdadala ng obligasyon. So, pag may sinabing obligasyon, anong obligasyon dyan, attorney? Ano yun? Yun na yun. Kakakitaan yun. Yun na yun. Oh. Shout out Ma'am Eva Hernandez. Pakita ko lang. Ano tayo ito? Pinatotohanan eh. O Lacson, WJ construction employees in delivering kickbacks. In the Senate, that's August 19. Wala pang itong malakihan na investigasyon at dinay nga nila. Sila kasama, An employee of WJ Construction, a contractor earlier tagged by former Department of Public Works and Highways District Engineer Bryce Hernandez as allegedly delivering kickbacks to the upper chamber, Senado, was confirmed to be seen inside Senate premises on August 19. Kita sa camera. Blue Ribbon Panel Head and Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson told reporters Thursday that his office has obtained a copy of CCTV footage showing the individual's visit. Okay? As we speak, meron kaming video footage, CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya ay Mina. Yan din yun nasa text. Numbeng Ramos. Nag-girlfriend ang tao ni Senator Jinggoy. Ipapatawag namin yun kasi tatlo lang naman, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito at kanino opisina ang dinalo niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sinong kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon ang pinuntahan o legislator ang pinuntahan. Okay, mga ka-clear. Kasi tuloy tayo sa ano. Yan. Ano sabi sa ano? Yan, share ko. Ito naman yung text para kay ano. Jinggoy. Hello, ADE assistant, diba? Bryce. This is Mina of WJ Construction. Beng Ramos. Pwede ako call sa'yo? Good evening, ADE. Pasuyo naman po sa Thursday morning ko na papuntahin yung staff na magdi-deliver sa'yo, ha? Ay, December 15. Ganda, Pasko. Ma'am, papunta kami ng Davao. Naku, ng Tuesday. Till Friday. Good evening po. Sa Sunday morning, kaya ADE, yung partner ko na lang ang makipag-meet sa'yo. Ma'am, papunta po ng office bukas yung kinukuha na natin ng project para kunin po yung pera natin. Good AM, ADE. Apologies for late revert o late reply yan. May emergency lang sa family kahapon. Meron ka bang ma-assign to receive on Thursday? Naka-ready naman na to. Di lang talaga pwede yung magdadala. Kahapon, naka-quarantine kasi na-expose pero so far okay naman siya. Anong date ito? 2022 mga kakliro. December 11, 2022. December 11, 2022. Mga clear. Diba? So, tuloy tayo. Tuloy. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni... So, yung kinausap na siyang gagawa, bibigyan na nila ng pera. Kasi hindi naman nagtatrabaho. Mukhang hindi naman nagtatrabaho itong WJ. No? Okay. Dahil kailangan po ni Boss Henry. Kung kailan po magde-deliver at nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung... Okay. Sila Mina, WJ, ang ginamit na contractor. Diba? Pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Nasangkot pa ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada. Dahil staff daw niya ang Beng Ramos na contact daw ng WJ Construction. Itinanggi ni Alcantara na may ganitong usapan at project. Itinanggi ni Senador Jinggoy na may kinalaman siya sa proyektong ito at wala rin daw siyang staff na Beng Ramos.
Pero may CCTV daw na hawak si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson nang magpunta raw ang taga WJ Construction sa Senado. Dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Sa sumbong mo sa Pangulo website, may isang proyekto na nakalista sa WJ Construction na flood mitigation structure sa Estero de San Miguel sa Barangay 385 sa Manila City sa halagang 24.5 million pesos na may completion date na June 2024. Maayos ang proyekto at gumagana raw ito, sabi ng kagawad sa lugar. Sa DPWH website naman, may iba pang proyekto ang WJ sa Maynila at Quezon Province. Sa Notice of Award document na ito mula sa DPWH website, may halos 10 milyong pisong kontrata na na-award sa WJ Construction para sa pagpapatayo ng flood control mitigation project sa Barangay 6, Lukban, Quezon. August 13 lang ito na-award. 2 araw lang matapos ang press briefing ng Pangulo tungkol sa mga flood control project. Nagpunta ang GMA Integrated Blue sa Lukban pero di namin nahanap ang proyekto. Wala pa rin daw nababalitaan ang Municipal Engineering Office kung nasimula na ang proyektong ito. Ang meron daw na proyekto ng WJ ang konstruksyon ng bypass and diversion road malapit sa bagong Municipal Hall ng Lukban na patungo sa bayan ng Tayabas at Pagbilao. Sa karatula, makikita na mahigit 68 million pesos ang proyekto na mula sa 2024 national budget. Nagsimula ito April 2, 2024 at dapat tapos na no October 2024. Pero tila di pa tapos ang proyekto. Sabi ng mga trabahador na nakausap namin, walang trabaho kanina dahil hindi raw maganda ang panahon. Hindi kasama ang WJ sa 15 contractors na sabi ng Pangulo ay nakakuha ng bulto ng flood control projects mula taong 2022 hanggang 2025. Nakuha namin ang isinumiteng audited financial statement ng WJ Construction sa Securities and Exchange Commission. September 21, 2021 ito nabuo. Isa itong one-person corporation. Ibig sabihin, iisa lang ang stockholder na ito. At ito na rin ang director at president. Base sa mga dokumento na isinumite sa Securities and Exchange Commission, isang Warren Jose ang tanging stockholder, director at presidente ng kumpanya. 30 million pesos ang capital stock ng kumpanya. Nasa Lucena City, ang opisina ng WJ Construction Corporation. Isang babae lang ang humarap sa amin. Ang legal officer daw nila ang magbibigay ng pahayag, kaya iniwan namin ang contact number sa kanya. Ang babaeng nakausap din namin ang sumagot sa teleponong nakalagay sa DPWH document ng WJ Construction. Sa impormasyon ng City Hall ng Lucena, updated daw ang permit at pagbabayad sa City Treasurer's Office ng kumpanya. Para sa GMA. Mga clear, di ba? So, sino yung nag-deliver ng kickback? Sino? Diba? Mahirap kasi. Mahirap naman magturo. Pero dapat, yan. Matatawag nila yung Mina. Yung Meng Ramos yata hindi napapatawag kasi hindi maganda yung health condition. Yan yung sabi. Ayan, mga ka-clear. So, alam mo yun? Yung proponent, si Senator Jinggoy, sinasabing proponent ng isang proyekto sa Bulacan na merong 57 million worth ghost project ng mga diskaya. So, paano masasabi babalik ulit tayo kay Senator Senator Joel. Senator Joel, mahirap kasi. Lagi sasabi, taong simbahan ka, taga JIL ka. Pero, hinugasan mo na talaga at nilinis mo yung ibang mga senador na kasama mo. When in fact, ayun mukhang may tila may ugnayan si Jinggoy Estrada, Senator, sa mga diskaya. Tapos ghost. Kaya pala hindi nila ma-impeach si Sara dahil takot sila na mabulgar. Pero nabulgar din dahil mismo si PBBM ang nagpabulgar sa kanila. Umiiwas sila kay Sara pero hindi nila inaiwasan si PBBM. O nga no? No, baka ito isasabi niyang alas, mga ka-clear. Diba? O, di bale. Kaya nga sabi ni Senator Jinggo, Senator Lacson, may divine intervention na dito. Matamaan na matamaan. Kasi bumagyo. 2, magkasunod. May habagat. Di na makatiis ang Pangulo. Kailangan malaman to. Ano nangyari? Diba? So anyway, tingnan natin mga ka-clear. Muli, kaya pinatay nila ang impeachment kasi sila din. Naku, Jemmy Boy Bahe. Nako. Ito pa. Mas nauna pang husgahan ng tao, sila. Sa kay VP Sara. Diba? Ay. But anyway, sabi nga natin, still, we need the evidence pa. At sana maging formal na yung mga kasuhan. Ha? Tama. And Ben, thank you sa yung super sticker. So, paano sila na mga clear? Meron tayo isa pa. Please na pa si attorney. Topic natin, yun. Ano sabi ni Kaufman? Ulyani na. Ulyani na si Tatay Diggs. Salamat, attorney. Grabe si attorney. Naka-5 live, Oh.
Oh, guys, punta tayo kay Kwan. Mag-last topic tayo. Wag na kay attorney. Okay na tayo. Balik tayo kay attorney and Direct Thompson. Puntahan natin yung kasi